Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Happy Sunday sa lahat. Ayan, for today's vlog po guys, update po tayo sa ating karamdaman. Yun, okay lang naman po yung pakiramdam, pero meron pang natitirang sakit ng likod na kunti. Kasi hindi po natin maiwasan na magkikilos. So, ayan po, tahimik po yung bahay dahil wala po sila. Pero si Sansan nandito at tulog pa kasi maaga pa naman. Nagising po tayo ng umaga dahil yun nga, routine na po natin na magising ng maaga pa kahit walang klase. At yun, wala sila dito dahil sinama po sila dito sa kapitbahay kila madam. Naligo po sila ng dagat. At hindi po tayo sumama dahil yung inisip ko yung gawain po natin. So ayun, ngayon tapos na po tayong maglaba, nakapaglinis na po tayo ng bahay at ayun nga, nakaupo tayo dahil iinom tayo ng maligamgam na tubig. Na ginawa ko naman po ito kanina nang magising po ako, maligamgam na tubig. Tapos merong umalis sila Papa Beats kagabi, naimbitahan din ni Sir Regan, nagpunta sila sa labas doon sa highway. Bumili po sila ng burger na hindi ko naman po kinain kagabi dahil mga alas 11 na po sila dumating. Parang wala na pong ganang kumain sinabit ko lang muna. So kanina ko po kinain na yun naman po yung silbing breakfast ko, na uminom po tayo ng sinasabing maintenance na po. Nagkaroon na po tayo ng maintenance na yun, yung pakiramdam naman na po natin ganun pa rin, parang normal. Yung walang iniinom na gamot, yung merong iniinom, pero lang naman po yung pakiramdam natin na at hindi po tayo mapakali na walang ginagawa. Yun nga, tapos na po tayong maglaba dahil kahapon nag-relax muna ako, kaya wala po akong upload, wala po akong vlog dahil nag-relax po tayo. Pinakiramdaman po natin yung katawan natin kung ano po yung diferensya. Hindi naman as in diferensya, kung ano ba ang dapat. So ayun, pag sumasakit yung likod ko, nagaano po tayo, parang in-exercise natin yung katawan natin. Pinakikiramdaman ko kung saan po nawawala. Yun nga, yung exercise, ano-ano sa katawan natin. Na plano ko naman po kahapon ng umaga, mag-walking ako. Nagkataon naman po na medyo umaambon. Yun lang, parang umaambon, mahina lang, hindi naman po umuulan. Nung maaga-aga pa. Tas titila mga alas 8. Pero kanina, balak ko din po na mag-walking. Paano? Tumataligsik. Kailangan naman po tayong mag-walking, nakapayong, parang hindi mabuti. Yun yung naisip ko na lang. Meron po tayong konting labahan na para hindi po matatambakan. So ayun, sinalang po natin kanina. Tapos inutusan ko si Papa Beats na mag-ano muna ng tubig dahil aalis sila. At hindi naman po sumabay po si Papa Beats kanina nang umalis po sila madam. Si Christian lang po yung nasama dahil tulog pa yung mga bata. So ngayon bumalik si Christian, pinakukuha yung mga bata nila madam. Diyan lang naman po sa malapit. Tapos ayun, pinasama ko na si Papa Beats. At sinasama nila ako, parang walang ganang umalis. At yun nga, sabi ko sa isip ko na yung isasama ko, ikikilos ko na lang po dito sa bahay. Tapos ayun, inano ko muna yung foam nila, tinayo para matanggal yung mga kunti-kunting simento. So ayun, umalis na po sila. Kami na lang po ni Sansan yung
naiwan na tulog naman po si Sansan. Tapos nagsaing po tayo dahil alam ko pagbalik nila mga gutom. Meron pa naman po kaming ulam na kagabi paksiw na si Christian po yung nagluto. Si Sansan naman po yung nanghugas. So, nabawas-bawasan po yung natin, yung gawain natin dito sa bahay dahil si Christian hindi lang muna pinabalik ni Mama Walin. Kasi yun nga, pag bumalik si Christian doon, nawala na si Pix dahil si Pix hindi na babalik din ng Maynila dahil dito po siya nag-a-apply sa Cebu sa yun, nasabi ko na noon sa isang vlog ko sa Balamban, doon yan sa city sa Cebu. Para pwede silang makauwi or stay in. Yun, naplanuhan po ni Pix na dito na lang po sa Cebu magtrabaho. Yung trabaho nila, katulad din po doon sa trinabahoan nila sa Maynila. Tas yun, sabi nga ni Mama Walin, tinanong si Pix kung babalik ka pa. Sabi ni Pix, hindi na. Tas sabi naman ni Pix kay Mama Walin, wag mo na lang pabalikin si Christian dahil hindi makakabuhay ng pamilya. Dahil na po si Christian doon sa mga katrabaho nila nadadala. Parang nadadala sa yung gabi-gabi na inuman na parang si Mama Walin at si Christian kahit sa cellphone nagbabangayan na parang naiinis din po ako nga hanggang dito pag tumatawag sila sa mga bata, video call sila, three-way kung baga sa cellphone na tawag sa mobile. Parang pakinggan na si Walin parang palaging nagbubunga nga. Yun, sabi, minsan sinasabi ko sa mga bata na patayin yun na lang yan, patayin. Kung yung pagtatawag nila, mag-aaway lang sila. Dahil, siyempre, karap nila yung mga bata na didinig kung ano yung nila, mga pinagsasalita. Sinasabihan ko na lang, patayin mo na lang dahil walang kwenta yung tawag nila. Nakaharap kayo, magbabangayan sila. Danay, minsan ko sinasabihan yung mga bata, patayin mo na lang yan. Mamaya-maya na lang kung pareho malamig na yung mga ulo nila. At ngayon nga, nandito si Christian. Siya yung nag-aalaga sa mga bata at hindi naman po pinapabayaan na siya na lang po yung mag-aalaga dahil iba yung pag-aalaga ng tatay, pag-aalaga ko dahil yun nga si Sia parang nag-iinarte na lang, parang nag-iinarte. Hindi maiwasan natin na pagsalitaan yung bata kasi isang lang ng papa, bibigyan, pag hindi sinunod papasok sa kwarto iiyak. Yun, hanggang sa oras na ng kainan, nag-iiyak pa rin. Hindi nakakain ng ng mabuti siya dahil nag-iinarte, iyak na lang ng iyak. Di tulad ng wala yung papa niya, kami lang. Siya lang naman po yung mag-isang kumakain. At kahit anong ulam na nandyan, kumakain siya. Sabi ko nga sa papa niya kagabi dahil nag-iinarte, kasama siya bumili ng ulam. Tapos meron daw gustong pabilhin si Sian, hindi naman binili ng papa. Hanggang pagdating nila dito, umiiyak si Sia. Yun, oras na ng pagkain, hindi na nakakakain dahil iyak na lang ng iyak. Hindi naman makanguya dahil umiiyak. Na parang ako, naiinis din na parang gusto kong paluin. Sabi ko sa papa niya, ibalik natin yung ulam namin na palaging may stock dyan na gatas at Milo. Dahil pag nagugutom sila, nagkukusa silang kumain, ng kanin, sasabihin makakain kami, yun, nagkukusa silang kumuha ng kanin, gatas or Milo dyan, yun po yung ulam nila na
mabuti naman yung kakain. Kaysa sa may ulam, nag-iinerte naman, parang nakaka-high blood din. Minsan sinasabi ko nga kung magtuloy-tuloy yung ano mo dito, siya, palagi ka na lang mag-inerte. Nandito naman yung papa mo, iiwanan ko kayo. Magpupunta po ako ng Compostela. Pati si Papa Bits, pinapagsabihan ko yan. Kasi, nandito na si Christian, meron na po siyang katuwang sa pag-iinom. Halos gabi-gabi na lang po sila nagiinom. Tas iniimbita naman, hindi pa sila nakukontento dito sa bahay, magpupunta pa doon. Iniimbita pa ni Sir Regan. Parang hindi na lang po ako umiimik. Hinahayaan ko na lang po sila. Sabi ko naman, kung pag kayo yung iintindihin ko, malulugi ako. Bahala kayo sa buhay nyo, sa katawan nyo, basta ako, magre-relax ako dito. Papasok ako sa kwarto, may higa, matutulog kong aantukin na. Yun, kasi si Papa Bits parang siya ngayon, nandito si Christian. Meron na po siyang kasama-kasama. Hindi naman po na inom, yung lang, gabi-gabi na. May inaano po siyang gamot, iniinom. Yun, nagpapaano po sa pag-inom. Matigas kasi yung ulo, bahala siya. Bahala ako. Kasi pareho na po kaming naka-maintenance. Bahala na lang kami sa namin, sa diskarte sa buhay. Magmatigas ang ulo niya, sige, magmatigas yan ang ulo. Basta ako, ganun pa rin. Normal. Yung walang iniinom na gamot, yung mayroon, pareho lang. Pareho lang po yung natin, sitwasyon. Yun nga, ingat-ingat na. Ako, umiinom naman po ako, pero hindi naman po yung pag-inom na nawawalan ka na ng ulirat. Yung lang nakainom, yung pangpagising lang po ng dugo. At sa kakagabi, medyo maano naman po yung likod natin. Yung pakiramdam ko ba, guys, na gusto ko po bang magpamasahe, yun po yung ko sa likod ko na gusto ko magpamasahe na. Kasi kagabi pinaapak-apakan ko kay siya yung likod ko. Magaan naman siya. Napakasarap pakinggan, lalo na po pag naapakan niya yung sintro po ng masakit. Hindi ko naman, ako marunong pa akong magmasahe. Kaso lang hindi ko naman po mamasahe yung sarili ko. Kasi yung likod ko dito sa may balakang, yun nga, minsan nasasabi ko, minsan naisip ko na magpaano ako kay Jing, magpasama sa pinaanuhan nila ni May Timang, pinamamasahian. Kaso lang busy pa ngayon si Jing dahil meron po silang camping, Boy Scout. Siguro kasi mawawalan naman klase yung public, 24 to 30. Siguro pupunta muna tayo kay Jing. Magre-relax muna tayo doon. Mapasama po ako kay Jing magpunta ng yung pinapamasahian nila. Yun kasi yung pakiramdam ko. Kasi nakikita ko sa Facebook na yung parang binabalian ka, minamasad, tapos parang tumutunog na katapos niyan masarap ang pakiramdam. Yun po ang parang gusto ko. Kasi pakiramdam ko po sa katawan ko, kargado po ako sa lamig at sa hangin. Kasi yun nga, kahit hindi pa tayo nagkakapi, wala pang laman yung tiyan natin, hindi pa tayo nakakainom ng maligam, tulad nito, maligam na tubig. Nagaano na po tayo ng umaano na po tayo ng tubig maagang maaga. Mula ng
meron po tayong inalagaan, tas nagtrabaho tayo sa isang lutuan na yun na hindi ko naman po nakasanayan na mag-almusal ng maaga, tapos uminom ng kahit mainit na tubig lang na mainitan lang po yung ano natin, tiyan, na yun talaga inuuna ko yung trabaho bago yung ano pagkain or magkape. Siguro yun, kargado siguro yung yung katawan ko sa lamig or sa hangin, na parang gusto kong magpamasahe. Yun po yung pakiramdam ko at yun po yung gusto ko, na mamasahe po yung yung buong katawan ko. Kaya naman po ako dito na 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 babalitaan na may magaling manghihilot, ganun. Wala naman po ako nababalitaan, pero doon sa Tacloban meron po akong na meron po kami doon, manghihilot, babae. Masarap po siyang manghilot. Kaso lang, nandito naman po tayo sa Cebu. Alangan naman po umuwi po tayo na magpapahilot lang. So dito na lang maghanap. Tapos sa Danau, meron po akong nakikita yung mga bulag na nagmamasahe. Parang gusto ko yun. Siguro pag nakapunta po ako ng Danau, yun. Magtry po tayong pamasahe. Kasi yung ko talaga iniinda yung likod ko. Nawawala siya, na meron pa akong ininom na pain reliever, pero ganun pa rin. Meron pa rin kunting na araramdaman natin sa sa likod natin. Mahangin yung panahon. Pero ang nakakaano lang po, di talaga umuulan. Iwan ko kung kailan uulan ng kahit isang isang linggong ulanan, para naman magamit naman po yung namin, yung motor. So ayun, tahimik po tayo, tapos maliwalas na po yung bahay. Nakapaglinis po tayo na walang sagabal dahil wala nga yung mga bata andun umalis. Mas komportable po tayo maglinis ng bahay na walang mga tao. Nakaka-focus po tayo. Sinasama po ako ni Papa Bits, hindi po ako sumama. Sabi ko sa kanya, kayo na lang. Yung isasama ko sa inyo, ikikilos ko na lang po dito sa bahay. Kasi sila, wala naman po silang isip na ganun na pag umalis, pagbalik, may gagawin. Ako lang naman. So, yun. Dito lang tayo sa bahay, pumuroko. Kunti lang naman po yung nilabhan ko. Tapos, hindi ko lang po drainin po yung sabon sa washing machine dahil alam ko pagdating nila, bibihis yung mga pinaligo nila. Papaikutan po natin ng washing machine. Yan, maliwalas po yung napakainit. Kunti lang naman po yung nilaban ko. Ayan lang naman. Ayan, marami pong hulog na mga bunga ng mga dahon ng niyog na pwedeng gawing walis tingting. Maraming mga hulog. Natatamad po akong maghakot. Pasok. At dito sa extension, bago po tayo magwalis, dinidiligan ko muna dahil maalikabok.
nandito yung mga ano natin, mga uniform. Magplaplansya na naman po tayo dahil bukas may klase na. Yan, hindi ko lang muna itinapon yung dinaunihan natin at saka yung kasi mamaya pagdating nila iwa-washing din natin po yung ano. Si Sansan alarm ng alarm yung cellphone niya, hindi naman po nagigising. Isa pa yung nakakagising sa atin ng maaga dahil mga alas 5, tunog na ng tunog yung cellphone niya hanggang ngayon, tunog ng tunog. Nakakasawa na pong mag-off na mag-off. Hindi naman po nagigising. Mahilig alarm, hindi naman nagigising. Ay, nako. At ito nga pala yung ano ni Jing. Yung ano pa tawag nito dito guys? Projector. Alam ni Papa Bits mag-operate niyan. Yan po yung pinaka-TV niya. Pinaka-TV niya sa gabi. Na napakalakas naman po yung yung busis na para po siyang nagpapasin eh. Ayan po yung tilang ginagamit. Gabi lang po siya nakakapanood dahil kung ganitong araw hindi naman po klaro. Yan po. Para po siyang nagpapasin na napapalingon yung dumadaan dito. Minsan din mayroon nakikipanood. Yung mga tupiin ko naman ayan, hintay sa atin. Mamaya-maya ko na yan tutupiin. Mag-relax lang muna tayo. At dito po kami natutulog ni Papa Bits ngayon. Minsan natatawa po ako dahil hindi po talaga kami kasya. Yung style namin po tingnan nyo yung unan ko. Nahuhulog na. Kasi hindi po kasya dyan. Nakakatawa yung posisyon namin dahil pag tumitihaya ako, siya nakatagilid. Ako dito sa gilid, siya dito. Kapag tumatagilid ako, siya tumitihaya. Nung isang gabi, inom sila, pumunta sila doon kay Laser Regan. Siyempre, nakainom, medyo nalasing. Ayun, hindi po kami magkasya dyan sa kama. Dahil, paano siya? Nagpapawada na parang mahuhulog na po tayo. Na yung ginawa ko, umalis na lang po ako sa kwarto. Dito po ako naglatag. Dito sa gitna. Sa gitna dito. Ay wala yung misa. Dito po tayo naglatag dito. Dito pa tayo naglatag. Tapos nung mga magmamadaling araw na ba yun? Bumangon siya. Hinahanap na po niya ako kung saan. Kung hindi po siya nagpapailaw ng hindi niya binubuksan yung ilaw, hindi po niya ako nakikita. Nandito po ako sa gitna ng sa gitna ng may misa. Sabi niya, "Ba't ka nandyan? Kusas, mahuhulog na ako, mabuti pa dito." Ganado pa yung tulog ko. Tapos balik siya dun sa higaan. Tapos kagabi, muntik na naman po akong maglatag dito dahil napakalikot. Ay, nako. At ayan, mag-aalas 10 na, wala pa sila. Kakain na lang muna tayo na para makaligo na po tayo. Ayan. Yung ulam po natin, paksiw. Isda sa bato. Ang tawag dyan, isda sa bato, paksiw. Kain muna tayo guys. At bukas, Lunes na pala. Schedule po ng pagkuha ng result sa x-ray natin. Ewan ko kung anong resulta ng x-ray natin. Baka puno tayo ng hangin sa katawan. Yun lang po yung naisip ko.
Kasi babad po tayo sa tubig. Lalo na pag maaga pang naglalaba, wala pang laman yung tiyan. Ganun. At siya nga pala, sila Christian at saka Pix. Dito sa Cebu na po sila mag-apply ng trabaho. Kasi naanoan po si Pix, parang naano po siya sa biyahe. Papunta doon, pagbalik, parang pagod na pagod siya. Dahil palaging stranded. Mabuti yung dito lang sa Cebu, madali lang magbiyahe. Tapos nadadala po yung yung motor. Tapos ang inaano pa ni Pix doon, pag malayo siya, yung motor walang nag-aasikaso ng maayos. Kung si Mama Pix lang o nagagamit, pero hindi naman po alam ni Mama Pix yung ayos kung ano yung mga sira. Ipalaging inaano ni Mama Pix sa shop, pinapaayos, nagagastuhan sila ng malaki. Mabuti na yung nandito lang si Pix dahil na aasikaso po niya yung mga niya, mga gamit. Tapos kung makaalis na po siya ng Japan, wala nang choice. Kasi pag nakalis na ng Japan si Pix, mas matagal-tagal doon. 2 years or abot pa ng 3 years. Kasi mayroon po siyang nakasabay mag-apply na naging reserve din. Yun, nag-apply sa yung sa ba yun? Tawag shipyard ba yun? Yung in-applyan niya. Doon muna siya nagtatrabaho at doon naman po pinapatrabaho lang muna si Pix. Pinapa-apply doon dahil nangangailangan pa daw ng tao at si Christian kasamang mag-apply. Naku, Lunes na bukas, yung mga bata naligo pa sa dagat, may pasok. Yung nagtanong na si Mama Pix, si Mama Waling kung nasaan yung mga niya, alipores. Sabi ko naliligo ng dagat. Mama Waling stress na stress. Sabi ko nga kay Mamawalin, pag ganyan si Christian at papa mo, palagi silang sus, bahala sila. Alis ako. Pupunta ako ng Compostela. Doon ako magpapahinga. Mainit na ngayon sa sa dagat dahil pasado alas 10 na. Okay lang iligo yung dagat hapon o kaya maaga-aga pa. Pagtapat na ng tanghali, baka nandito na sila.
Naririnig ko yung motor. Kahapon, balak ko magpunta sa Compostela. Nakita ko yung post ni Jing, wala siya sa boarding house. Kasi may ano sila camping. Yun. Sa kwarto lang ako buong araw. Nag-relax talaga, nag-relax. Kasi ngayon sila, si Madam, naligo. Dahil nangingisda daw si Sir Regan. Nakakahuli naman po sila ng isda. Namimingwit. Kaya ayun, sinama sila Papa Bits. Nandito na nga. Naririnig ko na yung motor. Nandito na sila. Labahan na naman. Naririnig ko na yung boses ni Madam. Ano ito? Ito na yung nadakop. Yan. Langka yung huli nila, langka. Ngayon ito. Ano ba, Madam? Wow! Ang puti-puti. Ang puti-puti nila. Mahulos ka. Kato washing machine tiyo kwan. Amo tagtitinunog man adto dik maram kun tawag ato kun ano pero nagpakianay akon hain kamusin mo nga rigo dagat. Jesus ko no, may itom na latit kabataan. Iya. Ako, di ko itom. Ikadto kuan. Iyo hinubo, ikadto dahil na washing machine. Pabiriki. Pagubot na nga to kay maulos ka. Siya. Man, lutuin naman eh. Ayun na paggawas nga, di kay nagkuang nga nga na nagbulos. Kaya no? Dito kami kuha, ang amin sa sara. Marigo ka gaplag. Oo. Ay. Naano ka nanguno ka mang paglangoy. Itong bangalan ng pagkakapaalala na mabalinas ako. Natumba. Yan, natumba daw si Papa Bis. Kaya ano natumba ka man? Malabas na kami. Ano? Ang dagat nakataya. Nasing naman niya. Ano ko no pabit? Ito daw nagsiring ano. Natumba daw si Papa Bis doon. Ding! Nagkatotoo daw yung sinabi ko na sama-sama ka manghuli ng isda. Baka ikaw yung mahuli. Kumain na kami Wala dito. naman lang mag-iha. Mas mabing kakatulog ano? Sinambling. Yes, pero ayun man. Mo din sampit. Mo siring. Yes. Gusto man. Nabalog pa kami. Ito ano?
Yag. Kikita, nakaan man ito oh. Kaon nga na yung kinilaw. Nagkilaw man kami. Lutot to. Kilaw. Wala na yung luto. Gay! Gusto mo. Sige na, pagkuhan na hamon to. Nagkuhan na yung papabit. Nagkuhan na hinubo. Ha? Ang kilaw na. Kikilaw. Ang damo kaya ito kanda Kuya Regan. Makondit to, mga bato-batoon man din. Sakit na til. Mga bato. Wow! Ang galing-galing ni Sia. Naglilinis. Ayan na po na guys. Magluluto po tayo ng ulam. Ayan, manok. Mag-aadobo. Matigas pa. Nagluluto si Sansan ng pansit canton. Nakaon ka? Pasuin eh. At si Papa Bits naman naghahanda na po ng ano niya. Nagsisit up na po siya sa kanyang pasini. Yan. Kasi medyo magdidilim na. Hinahanda na po niya yung ano niya. Yung malaking sinihan. Pero mamaya-maya pa yan anuhan. Dahil medyo nakikita pa yung ano, liwanag. Ano lang muna pala ako magsusunog ng mga basura dahil marami pa kaming basura na hindi pa na susunog mula ng magbagong taon. Mga basura pa namin yan. Yan, saka meron pa ditong isang sako na tamang-tama lang. Ayan, marami pong hulog na mga dahon ng niyog. At susunugin ko na din po itong sako dahil bulok na. Tamang-tama lang po yung pagsusunog natin dahil maghahapon na para yung mga lamok lumayo. Yan, napakaraming hulog talaga na dahon ng niyog. At saka yung susunugin natin yung mga dulo-dulo ng dahon. Yan. Umaapoy na. Tama na niyan na butangin. Niyan na butangin ko ang palwa. Baka magliyab. Iya.
Kumain na si Sansan.